na ipapatupad po dito sa barangay? Marami tayong papatupad sa barangay. Ang unang-una ba sa peace and order, meron tayong kagawad na naka-assign sa peace and order. So ngayon, ang peace and order ay coordinated doon sa barangay tanod. So yung head ng barangay tanod, may deputy, at we have 17 na barangay tanods. So yung barangay tanods natin, merong tour of duty. So kumbaga, we divided it into, I think, 4 groups, yung 17. So, nagjo-duty sila, kumbaga, ano ba tawag doon? Continuous yung cycle. Na, ang namin, ang duty nila is from yung wee hours kasi ang minsan yung krimen na nangyayari, So, ang dati, ang duty nila is from 9 o'clock, 9 p.m. hanggang 5 a.m. So, ngayon, pina-adjust ko yon ng 10, 11 hanggang 5 din. Kasi nga, yung krimen talagang nangyayari during wee hours. So, ngayon naman, sa tingin ko ay naging effective yon dahil yung mga krimen na nangyayari, gaya ng mga nakawan, ay hindi na masyado. Dito sa barangay, pinapatubad din namin yung curfew hours from 10 p.m. hanggang 4 a.m. Yun naman ang amin. Sa mga kabataan, ages 17 below, yun. Kasi nga, ang mga kabataan, syempre, minsan yung mga sa karsada, so, gusto kong maiwasan yung pagkalulong sa illegal drugs dahil yun nga ang number 1 problem sa isang barangay. So dito naman, we have 7 purok sa barangay. So yung kumbaga, yung medyo lulong sa illegal, siguro 1 or 2 purok yung medyo pero kumbaga kinakausap ko naman sila dahil kumbaga alam naman kung sino yon. So ako'y nakikiusap, dinadaan ko sa diplomacy, nakikiusap ako na kung maaari huwag masyadong malulong sa ganon kasi nga ito ay number 1 problem. At saka hindi lang siguro sa barangay, within the family ay mahirap pagka ikaw ay nasangkot sa ganyan. Mahirap mahirap ilabas sa batas yan. Yan dahil talagang kailangan yan, pera. At meron kaming isang kaso na pinarehab na namin, taga rito. Dahil talagang siya nananakit na, kumbaga gumagawa na hindi maganda, at saka natatakot na yung mga kapitbahay. So, dinala na namin siya sa bikutan. Pinasok namin sa rehabilitation. O meron din, napapatupad din yung halimbawa, yung protection of children, at saka yung sa kababaihan. National law po yan? 7610. National law po. Republic Act 7610. Violence against women and children. Yung mga batas na yon. Yung 7610, yun nga, ay kumbaga, may mga kaso kami dito sa so, talagang kailangan malesen nga yung mga gano'n na yung abuse, yung sa minors. So, kumbaga, meron kaming kaso rin dito na mga bata na minsan ay nagnanakaw. So, yun naman ay may reporting kami at pino-forward namin sa DSWD. So, merong 2 bata dito, I think, taga riyan, Joyce Jan. Na yun naman ay talagang ang mga parents ay kumbaga broken family, kumbaga nagkaasawa parehong itong mag-asawang ito, tapos itong mag-asawang ito nagkahiwalay at yun namang magkabilang nagkasama naman sila, pareho silang may dalang anak na yun nga, ngayon ay palaboy sila sa barangay. So yun, nilapit ko sa DSWDs at para naman mabigyan ng tulong kasi kawawa rin yung 2 batang yon. Yun. Tapos yung mga battered wife na sinasabi,
may reporting din kami sa ano. At yun naman talagang kumbaga, kinakausap din namin. Meron kaming isang kagawad na humahawak ng mga ganon. At kung merong may record kami sa barangay ng mga ganyan, tapos forwarded din dun sa DSWD. Talagang grabe na yung mga pangyayari. Minsan kasi, ang mga kasong ganyan, ayaw ng mga babae. Takot sa asawa, di ba ganyan? Ayaw nilang ma-report eh. Hanggat maaari, kinakaya. Pero hindi mali eh. Dapat talagang dahil ang mga lalaki, minsan yun yung talagang inaabuso na. Yun. Tapos kami ngayon, magkikreate kami nung BCPC, yung Barangay Council for the Protection of Children. Yun, magkikreate kami ngayon ng dahil yan dati pang pinaplano para ipahatid sa barangay, pero hindi siya nangyayari. So ngayon lang kami magkakaroon ng ganon. At kumbaga ang chairman noon ay di yung barangay captain din. Plus kukuha ko ng vice chairman, plus yung kumbaga yung mga tao na talagang functional sa barangay, like yung mga BHW, BNS, yung ating mga nasa sanggunian, yung ating mga barangay tanod, mga NGOs, sila pa rin yung magkukompose doon sa BCPC na tinatawag. O, yung sa waste management namin, kumbaga, merong dati meron na kaming mga trash can for every purok, yung mga lugar na kumbaga, may mga stores, minsan yung malapit sa school. Talagang inaano namin yung pagtatapon. Minsan, mga bata, talagang pag nakikita ko, tinatawag ko, pag yung tapon na ng tapon, ay, meron tayong mga proper, garbage can kung saan natin itatapon yung basura. So, kung mapapansin nyo, sa barangay namin, meron kaming mga trash can, marami yan. Na yan ay donated ng mga estudyante ng Lyceum of the Philippines. Medical students, I think medical technologist students ng Lyceum of the Philippines. Lyceum of Batangas, I mean. So, sila yung nag-donate niyan. So, tuwan-tuwa nga yung mga pumupunta rito at sa lahat daw ng barangay na napupuntahan nila, tanging Lapu-Lapu second lang ang may mga trash can. So, kumbaga, yun naman ay kinokolekt namin, nagpahukay ako ng compost pit para yung lahat ng mga trash na nakukuha dyan sa barangay, doon naman namin tinatapon. So, kumbaga, yung mga gaya ng mga plastics, so iniipon namin yun dahil yun kumbaga napapagbili. So, okay rin yun na pambili rin ng konting merienda. Nakakaipon din kami ng gano'n sa barangay na ginagawa. Marami. Siguro, this is my first term, Doon sa 3 years term ko, 3 years sa first term, ang mga projects namin na ipagawa dito, we have 3 barangay road concreting. Tapos barangay road widening. Nakapagpatayo kami ng isang pressure tank. Tapos fire hydrant. Ano po ba? 1, 2, 3. 4 na palang barangay road concreting kami. Barangay hall, nakagkaroon kami ng barangay hall. 2-story barangay hall. Multipurpose hall. Barangay daycare na pinangalan ng St. Eunice Daycare Center. Health center po. Tapos, yung street lights, nadadagdagan kami nakapagpagawa kami ng 30 posts ng street lights. Nakapagpagawa kami ng open canal
worth 1.2 million. Tapos, nagkaroon kami ng barangay open canal from the municipal fund to barangay canal. Open, constant, ano yan, constant practice. Siguro, yung, kumbaga, yun nga, for every month, mayroon kaming twice meetings with the sanggunian. So, every time, meron kaming yung pinag-uusapan naming issues, kailangan ay naipapatupad namin yung mga kailangan namin ipatupad sa barangay. So, kumbaga, every now and then, kinukulit ko sila kasi nga, gaya nga ngayon, bago yung aming barangay hall. So, kumbaga, gusto ko makumpleto yung mga papers na kailangan sa barangay, yung mga gusto ko mayroong compilation, yung history, yung map, yung kumbaga yung mga events na Programs. ginagawa within a year, gaya na kung ba yung mga Sinuang Festival, tayo laging nananalo rin doon. So, marami na kumbaga yung mga recognition na nakukuha ng Lapu-Lapu second. Pagdating sa mga ganyan, gaya sa volleyball, tayo nag-third ata. Tapos saan pa ba? Yung mga seniors naman natin ay active din. Pagdating din doon sa mga kaganapan sa bayan, sa municipality. Talagang sila So, siguro, yung constant follow-ups sa mga kagawad natin. Dahil bawat kagawad may kanya-kanyang tokang sa kanya-kanyang puro. So, kumbaga, yung mga gaya ng mga piyesta namin, sila ay talagang nagpe-perform sa bawat nila. Na kumbaga, as a whole, ay talagang napakalaking tulong sa barangay. Ano po yung mga impacts po ng national laws na ipapatupad po dito sa barangay? In fact, or effect, sa totoo lang, ang talagang mga laws na ginagawa ng ating gobyerno ay nakakatulong sa mga tao, lalo na nasa barangay level. Kaya lang, kung minsan, hindi nagiging ganong katagumpay dahil na rin sa mga nagpapatupad. Say, ang mga ahensya from national level down to barangay level, parang bago siya makarating, hindi fully na iibigay. Para bang minsan sabihin na nating nahaharang, parang ganon. Kung 100% ang gusto ng gobyerno na mapabigay sa barangay level, bago dumating sa barangay level, dahil maraming channel ang pinagdadaanan, parang nababawasan ang kapakinabangan ng mga nasa local communities. So, depende yon sa nag-i-implement ng mga law. Pero actually, nakakatulong kung talagang ibibigay sa gobyerno, sa mga tao. Say, kagaya ng ating mga project na 4Ps. Napakaganda, nakakatulong talaga sa mahihirap. Ang kaso, bakit nagkakaroon ng sometimes nagkakaroon ng ibang mga dahilan na kung minsan nababawasan yung nakukuha na dapat sana'y talaga'y makukuha ng isang pamilyang yun. Hindi natin alam. Kaya yun, ang ikagaganda ng magaganda ang national law, pero ang ikagaganda talaga ay nasa nag-i-implement at sa mga taong humahawak. Pero sa nakakatulong. Dahil ginawa naman talaga ang laws na yan para sa atin para sa mga local, sa mga communities. Ang kaso nga yun, ang mga nagpapatupad ang kumisan nagkakaroon ng discrepancy. Hindi natin alam dahil hanggat may graft and corruption, laging hindi masasabing ganun ka-successful ang mga laws na ibinibigay ng ating pamahalaan. Okay, tungkol naman sa mga ordinances at saka sa mga resolution na ipinapasa ng local government, yan ay depende sa kung ano ang nakikitang problema sa isang community
o sa isang barangay para mag-create ng ordinances. So, ang ordinances ay very effective dahil nga yun ay ginawa ayon sa pangangailangan ng tao. Kaya lang, pagka pinabayaan ang pagpapatupad, dahil alam niyo naman ng mga Pilipino, ningas kugon. Sa una, pagka-create ng ordinance, sa una lang, ang galing, talagang binabantayan kung paano i-implement. Pero afterwards, hanggang sa bandang huli, nakakalimutan, pinababayaan na. Kaya, nawawala ang, parang nakakalimutan. Dahil doon sa attitude ng Pilipino, naningas kugon. Sa una lang, masigasig. Sa bandang huli, napapabayaan. Kaya tuloy, yung ordinansa, parang napapabayaan din. Pero ang ordinansa at ang mga proyektong binibigay ng mga local government ay talagang nakakatulong. Yun na ang effect noon sa ating local community.